Unang Samuel, 20 kabanata. At si David ay tumakas mula sa Nahot na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, "Anong aking ginawa? Anong aking kasamaan? At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama upang kanyang usigin ang aking buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Malayo nawa, hindi ka mamamatay. Narito, ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit kundi niya ipaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay nito? Hindi gayon." At gayong may si David ay sumumpa at nagsabi, "Talastas na maigi ng iyong ama na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin." At kanyang sinasabi, "Huwag maalaman ni Jonathan ito. Baka siya'y magdalamhati. Ngunit buhay nga ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, na iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan." Nang magkagayon, sinabi ni Jonathan kay David, "Anumang hadikay ng iyong kaluluwa ay aking gagawin dahil sa iyo." At sinabi ni David kay Jonathan, "Narito, bukas ay bagong buwan, at ako'y di marapat na di sumalo sa hari. Ngunit bayaan mo akong yumaon upang ako'y magkubli sa parang hanggang sa 3 araw sa paglubog ng araw. Kung ako'y punahin ng iyong ama, iyong ang sabihin, hiniling na mainam sa akin ni David na siya patakbuhin sa Bethlehem na kanyang bayan, sapagkat siyang paghahaain na taunan sa lahat ng angkan. Kung kanyang sabihin ganito, mabuti, ang iyong lingkod ay matitiwasay. Ngunit kung siya magalit, talastasin mo nga na ang kasamaan ay ipinasiyan niya. Kaya pagmamagandang loob mo ang iyong lingkod, sapagkat iyong dinala ang iyong lingkod sa isang tipan ng Panginoon sa iyo. Ngunit kung magtaglay ako ng kasamaan, patayin mo ako. Sapagkat bakit mo padadalhin ako sa iyong ama?" At sinabi ni Jonathan, "Malayo nawa sa iyo. Sapagkat kung matalastas ko sa anumang paraan na ang kasamaan ay ipinasiya ng ama kong sumapit sa iyo, hindi ko ba sasaysayin sa iyo?" Nang magagayo, sinabi ni David kay Jonathan, "Sino magsasaysay sa akin kung sakaling ang iyong ama ay sumagot sa iyo na may kagalitan?" At sinabi ni Jonathan kay David, "Halika at tayo lumabas sa parang." At siya kapwa lumabas sa parang. At sinabi ni Jonathan kay David, "Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel maging saksi, pagka aking natarok ang aking ama sa oras nito sa kinabukasan o sa 3 araw, narito, kung maging mabuti kay David, hindi ko nga ba pasasapitin sa iyo at ipababatid sa iyo? Kung mabutihin ng aking ama na gawang ka ng kasamaan, ay hatulan ng Panginoon si Jonathan, malibang ipabatid ko sa iyo at payaunin ka, upang ikaw ay yumaong payapa. At ang Panginoon ay sumayunawan na gaya ng siya'y nasa aking ama. At huwag mangyari kailanman habang ako'y nabubuhay na di mo ako pagpakitaan ng kagandang loob ng Panginoon upang ako'y huwag mamatay. Subalit, huwag mo ring ihihiwalay iyong kagandahang loob sa aking sangbahayan magpakailanman. Huwag kahit man lipulin ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa." Sa gayon nakipagtipan si Jonathan sa sangbahayan ni David na sinabi, at hihingi ng Panginoon sa kamay ng mga kaaway ni David. At pinasumpa uli ni Jonathan si David dahil sa pag-ibig niya sa kanya, sapagkat kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan sa kanya, "Bukas ay bagong buwan, at ikaw ay pupunahin, sapagkat sa iyong upuan ay walang nakaupo. At pagtatagal mo ng 3 araw, ay bababa kang madali at paroroon ka sa dakong iyong pinagtaguan ng araw na pag-usapan natin to. At ikaw ay maghihintay sa tabi ng bato ng Ezel. At ako'y papana ng 3 palaso sa dako niya na parang ako'y may pinatatamaan. At narito, aking susuguin ng bata. Ikaw ay yumaon na hanapin mo ang mga palaso. Kung aking sabihin sa bata, narito ang mga palaso ay nangarito sa dako mo rito,
pagkunin mo at parito ka, sapagkat may kapayapaan sa iyo at walang anuman, buhay ang Panginoon. Ngunit kung aking sabihin ganito sa bata, narito ang mga palaso ay nangasadako mo paroon, ituloy mo ang iyong lakad sapagkat pinayaon ka ng Panginoon. At tungkol sa usap ng ating pinagsalitaan, narito, ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman. Sa gayon nagkubli si David sa parang, at nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay mupong kumain. At mupo ang hari sa kanyang upuan na gaya ng kinaugalian niya sa makatibagay sa upuang nasa siping ng dingding. At tumayo si Jonathan at umupo si Abner sa siping ni Saul. Ngunit sa upuan ni David ay walang nakaupo. Gayong may hindi nagsalita si Saul ng anuman sa araw na iyon sapagkat kanyang inisip. May bagay na nangyari sa kanya. Siya'y hindi malinis. Tunay na siya'y hindi malinis. At nangyari ng kinabukasan pagkaraan ng bagong buwan na ikalawang araw na sa upuan ni David ay walang nakaupo. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak, bakit hindi naparito ang anak ni Isay upang kumain? Ni kahapon, ni ngayon man. At sumagot si Jonathan kay Saul, namanhik si David na bayaan ko siya na pumaroon sa Bethlehem. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ko, sapagkat ang aming angkan ay may paghahain sa bayan, at iniutos sa akin na aking kapatid na dumuon. At ngayon, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay bayaan mo akong yumaon, isinasamo ko sa iyo, at aking tingnan ng aking mga kapatid. Kaya hindi siya naparito sa dulang ng hari. Nang magkagayon, nag-alab ang galit ni Saul laban kay Jonathan at sinabi niya sa kanya, ikaw ay anak ng masama at mapanghimagsik na babae. Hindi ko ba nalalaman na iyong pinili ang anak ni Isay sa ikahihiya mo at sa ikahihiya ng kubaran ng iyong ina? Sapagkat habang nabubuhay ang anak ni Isay sa ibabaw ng lupa, ikaw ay hindi mapapanatag niyang iyong kaharian man. Kaya ngayon iyong pasundo at dalhin siya sa akin, sapagkat siya walang pagsalang mamamatay. At sumagot si Jonathan kay Saul na kanyang ama at nagsabi sa kanya, bakit siya papatayin? Anong kanyang ginawa? At inihandulong ni Saul ang kanyang sibat sa kanya upang saktan siya, na doon nakilala ni Jonathan na pasya ng kanyang ama na patayin si David. Sa gayoy tumindig si Jonathan sa dulang na may mabangis na galit, at hindi kumain sa ikalawang araw ng buwan, sapagkat siya nagdalamhati dahil kay David, sapagkat hiniya siya ng kanyang ama. At nangyari sa kinaumagahan na si David ay nilabas ni Jonathan sa parang sa takdang panahon, at isang munting bata ang kasama niya. At sinabi niya sa kanyang bataan, takbo, hanapin mo ngayon ang mga palaso na aking pinana. At pagtakbo ng bataan, kanyang ipinana ang palaso sa dako roon niya. At nang dumating bataan sa dako ng palaso na ipinana ni Jonathan, sinigawan ni Jonathan ang bataan at sinabi, hindi ba ang palaso ay nasa dako mo paroon? At sinigawan ni Jonathan ang bataan, tulin, magmadali ka, huwag kang tumigil. At pinulot ng bataan ni Jonathan ang mga palaso at naparoon sa kanyang Panginoon. Ngunit hindi naalaman ng bataan ng anuman. Si Jonathan at si David lamang nakaalam ng bagay. At ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa kanyang bataan at sinabi sa kanya, yumaon ka, dalhin mo sa bayan. At pagkayaan ng bataan, si David ay tumindig sa dakong tungo sa timugan at sumubsob sa lupa at yumukod na makaitlo, at sila naghalikan at umiyak kapwa hanggang si David ay humigit. At sinabi ni Jonathan kay David, yumaon kang payapa, yabang tayo'y kapwa sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay ilalagay sa gitna natin, at sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi magpakailanman. At siya ay bumangon at yumaon,
at pumasok si Jonathan sa bayan.